Kala ko ano. Thank you, Mr. Chair. Babalikan ko lang po yung line of questioning ko kanina with the confirmed na meron naman po talagang binibigay na pang operation during the war on drugs. Nasabi po ng dating Pangulong Duterte na dati nagkakaproblema po kasi nga yung mga nagloloko po na policemen natin rumarakit po sila, former president, kaysa mag-operate po sila within the bounds of the law, rumarakit na lang po sila para magkaroon ng extra na pera. Sa iba, Yes, sir. in check yan karamihan. Yes, sir. Na-mention niyo po kanina. Ngayon, Mr. Chair, during my line of questioning kanina, I asked the former president na alam niya po, he was aware kung ano po yung nangyayari sa baba, and he was on top of it. Of course, he was the umbrella, and klaro po na syempre hindi niya po i-micromanage yung mga nangyayari sa baba, pero he was fully aware of what was happening, and it was getting a little messy, yung war on drugs. Yung reward system po kaya, Mr. Chair, former president, hindi rin kaya parang same din yung effect niya na parang na-amplify po dahil because of the reward system, parang na-amplify po na parang bounty hunting scheme po, parang mas nagkaroon ng lust sila for, kasi nga po parang may hinahabol sila parang may hinahabol po silang number, parang may quota para po silang may hinahabol na in terms of the operations. Hindi po kaya, babalik po ako na wala po bang nagawa dun sa policy with regards dun na it was swirling out of control, na baka po mas na-intensify po yung pagkakaroon po ng reward system, mas lalo pong naghahanap kumbaga yung mga ating mga kapulisan. Mr. Chair, former President. I'm supposed to answer the question. Sir, bago ako naging mayor, naging special counsel ako. Naging prosecutor ako. Naging pataas na hanggang presidente. Sa panahon ko, ibang mayor, pwede siguro yan. But I'm talking only sa pagka-mayor ko. I cannot control what the others were doing or did sa kanilang panahon. Sa akin lang, sir. Hindi mo ako maloko. At alam ng mga polis, hindi nila ako maloko. Kasi babarilin ko talaga sila. Alam nila yan. Fiscal kasi ako I started special counsel. I was doing investigation and trial, even as special counsel. Then as a prosecutor, I rose from 4th, 3rd, 2nd. Inabot ako ng pagka-vice presidente. Ang polis sa Davao, sir, hindi talaga magloko sa akin yan. Alam nila, babarilin ko sila. Totoo yan. At ayaw ko na lang sabihin, tangin mo lang kung sinong pulis na binaril ko. Ngayon nga namatay, pero talagang binaril ko. Sinabi ko kasi, pag niloko ninyo ako, babarilin ko kayo. That's the deal. Kaya, mayor ka, sir, kung hindi takot ang kriminal, hindi takot yung pulis mo, nagkakalat yan, isi-isi ka lang kasi pulis. Because dumaan ako pagka prosecutor before I became vice mayor. So hindi mo ako pwedeng malaruan. Kasi sir, ang totoo, I'm not trying to be funny. It may leave a bad taste in the mouth. Sir, kung hindi ako naging piskal, hindi ako naging abogado, hold upper na ako, matagal na ako namatay.
Mr. Chair, former President, nung pong panahon na, yun nga po, kayo yung Pangulo, parang syempre nakikita nyo naman po araw-araw yan sa news, nakikita po natin yung effects ng polisiya. Was there any attempt to improve or to correct the policy on the drug war or even the reward system during that time? Wala, sir. Pagka ayaw kung nangyayari sa Ciudad Iloilo, for example, nakikita ko naman sa briefer yan gabi-gabi, yung crime situation. Nakalagay yan. Western Mindanao, Iloilo, gano'n. Kita, homicide, rape. Nakikita ko yan. So pagka umaga niyan, tinatawagan ko, tawagin mo yung chief of police. Ano nangyayari dito? Or, pag sinabi, sir, si Mayor, sa harapan niya, ito, sa harap ko, chief of police mo, na nagreklamo, iniipit mo daw, nakikialam ka. Totoo ba ito? At huwag mong takutin pagkatapos, kasi ang sasabihin ng totoo, yun ang papaniwalaan ko. Baski Mayor kaharap. Mayor ng Iloilo, lahat na. Tinatawagan ko sa harap mismo nila. Nagnikramo, sir, paano sir, si Mayor sir, nakikialam ha. Tawagan mo. Yun ang, that was the way I was handling. It might not be acceptable to all, o to many, but that was my style. Talagang tawagin kita, tapos explain to me. Otherwise, lahat, military, ma-police, ma-civilian, ma-mayor, medyo wala akong patawad, sir, especially involving crime. Lalo na droga. Lalo ng droga. Kaya sinasabi ko kay mga mayor, stay away. Kung medyo kulang ang sweldo ninyo, tiisin ninyo habang ako ang presidente. Kasi pag hindi, tayo ang magkalaban. Matanong ninyo rin sa lahat ng mayors ninyo, buong Pilipinas. Pinatawag ko sa nilak ko yung kwarto. Sabi ko, magprangkahan tayo, ha? Alam ko yung style ninyo, yung takot-takutin nyo yung police. Do not give me that. Basta dito sa law and order, laro ko ito. Laro ko ito talaga. Hindi sa pulis mo, laro ko ito. Sumunod kayong lahat, pati ikaw. But, Mr. Chair, last question. Mr. Chair, former President, so would you agree na nag-amplify po yung killings because of the reward system or not, Mr. Chair? Hindi masyado rin kasi ang pulis yung utusan ko, trabaho nila yan eh. Maybe as an incentive. Pero hindi ka pwedeng mag-utos ng civilian. This is my advice, aspiring mayors dito. Huwag kang magkuha ng civilian, sir. Pag in the first, pa lang, kurot ng pulis, magkakanta na yan. Huwag kang kumuha ka ng mga pulis na yung tatagal na sa serbisyo. Alam na nila, sir, kung paano. Yung matagal na 20 years na, alam na nila kung anong gusto mong mangyari sa syudad mo, sabihin mo lang sa kanila, ito ang gusto ko in terms sa law and order. Hindi mo na kailangan turuan yan. Huwag kang kumuha ng mga civilian na pipiyak yan. That's my experience. Tagal akong fiscal, matagal rin akong mayor. Na-presidente ako. So, nagkakaintindihan tayong lahat. And, Mr. Chair,
former president, clear naman po, klaro naman po na there was no change in that policy. Talagang it went on until you ended your term as president. Basta sa crime, sir. Yes, sir. I'm sorry to say, but there might have been excesses. Yes, sir. Imposible wala. Yung iba, nakulong, well, I'm sorry, tinutulungan ko for being stupid kung bakit nahuli ka. But otherwise, binibigyan ko ng, then I work na nung sino yung presidente, yung mapresidente si Barber, kausapin ko, pardon mo na yan kasi pulis ko yan. O lower di, ano, kasi trabaho lang yan, President Barber. Hindi naman kanilang ano yan, kagustuhan. Utos lang ng mayor yan. Alam mo, pagka utos ng mayor, ipit talaga ang pulis, kawawa. Kawawa talaga ang pulis. Kaya magbigyan ka ng liwi. Pag napasubo ang pulis, iyo yan. Pag nawala na ang sweldo, iyo yan. Ikaw na magsuporta ng pamilya. Doon, saan? Discretionary fund mo as mayor. Ikaw ang magbigay ng abogado. Then work it out. Nabilihin mo na lang ang kaso. Sabihin ko, patay naman yung yawa na yan. Sorry. Delete the expression. Please. Stenographer, Maunahan please ko take na kayo, note. sir. Delete the word sabihin ko na, Y-A-W-A. patay na naman yan. Hindi naman mabubuhay yan. Wala naman may ibigay yung picture yan na asawa mo. O ito, may 50 mil. Kalimutan mo na. Thank you, Mr. Chair. Thank you, former president. Pero, sir, yung lahat, may I add, baka magkamali tayo dito. Mamisconstrue ito. Lahat, baski dito yung presidente ako, merong report, validation, revalidation. Tapos ibang agency sa gobyerno ang mag-rehabilitate. Hindi ako naniwala. For process yan. Bako magsabing, sige, tudasin mo. Okay, thank you, Congressman Ortega. Hindi ako nagde-deny, sir, na tinutudas ko yung kriminal. I do Thank not you. deny it. The next to interpolate is Congressman Raul Manuel. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ilang tanong po kay Senator Trillanes. Mr. Chair, ang claim po kasi niya ay yung mga pinesend po kanina ay galing sa drug money, yung mga pumasok dun sa accounts ng dating Pangulo. Mr. Chair, gusto nating maklarify kung ano po ang batayan para masabi na drug money yung source talaga ng mga pinesent na mga accounts, Senator Trillanes. Sinabi niya yan, sir? Mr. Chair, I'm addressing my question to Senator Yes, Trillanes. because kung sinabi niyan, I'll file charges against him. Mr. Chair, may we hear from Senator Trillanes? Senator Trillanes. Ang basihan po natin ay yung sinabi ni Arturo Las Cañas na mga drug lords na kapartner at pinoproteksyonan ni Duterte ay sina Michael Yang na kinorroborate ni Jimmy Guban at ni Colonel Asierto, si Charlie Tan na kasama dun sa 6.4 billion pesos shabu shipment, at itong si Sammy Uy na minention ni Arturo Las Cañas. Ang ano po, nung tinignan po namin yung bank accounts, yung records na present ko po kanina, Mr. Chairman, tinignan namin na may mga pumasok na manager's checks na in-encash nila, no? The whole family, no? Ay galing kay Mr. Sammy Uy. Tapos tinignan namin yung 6 months interval
apat na cheque every 6 months, October and April nila ini-encash. At lumalabas, nagdidibidendo ng roughly 40 to 50 million pesos every 6 months. Nako, I'd be very interested kung anong negosyo ang nag-yield ng ganon. Pero yun po ang lumabas dun sa aming pag-aaral. Tapos based na rin dun sa, yan po yung documentary evidence, yan na yung paper trail, yung money trail. At based doon sa testimonya ni Arturo Las Cañas being an insider doon po sa grupo ni Duterte. Okay, Mr. Chair, follow up po na tanong doon. Naaral din po ba kung posible na meron ding ibang sources yung pumasok na mga pera na yon maliban sa drug money? Kasi gusto natin ma-verify po talaga if ever nga, halimbawa, matris po na may ibang mga income sources, legitimate man or illegitimate o kung ano man, maliban sa drug money. Naaral din po ba yung ganong possibility? Noong una, yun po ang kinoconsider namin, no? Kaso nga, based dun sa testimonya ni Arturo Las Cañas na sinubmit sa ICC, itong si Sammy Uy at si Michael Yang, sila po yung kumaga mag-partner, ano? Siya yung parang nagpa-front. Tapos tinignan namin yung mga negosyo nito ni Sammy Uy. Hindi siya pwedeng mag-yield ng ganong dividendo na 40 to 50 million every 6 months na dinidistribute. Yung pa lang yung nakita natin doon sa paper trail. Tapos doon sa sinabi niya na ilang instances doon mismo sa isang Shabu laboratory, doon sa involvement nito ni Sammy Uy, lumiwanag po sa amin na drug-related yung mga pumasok na pera dito kay Mr. Duterte. Kaya nga, pinoproteksyonan niya ng todo. Nakita nyo, di ba? Ayaw pumirma ng waiver kahit ito na, sasabihin niya, babawiin niya because ando doon lahat ng sikreto. And sabi ko nga, na-validate na po ito ng Anti-Money Laundering Council through the Ombudsman na nakakuha rin ng same set of documents. Then, ultimately, in an impeachment court and the criminal court, lalabas po yan. No? Lalabas po yung mga ganyan kasi may mga exemptions sa bank secrecy law yung itong criminal investigations sa korte. Yun po, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. I respond. Mr. Chair, I have Alam mo, other it's questions. taking eternity Gusto ko for, munang i-address Sandali lang. dire-diretso kay 1 minute Senator suspension. Trillanes. Tamaan eh. Mr. President. You're suspended. Wala, suspended. Suspended tayo, ha? Mr. President, suspended po. Suspended po tayo for the meantime. Sige. Tignan ninyo yung bangko ko. All over the Philippines. Bank check. Suspended po tayo. Kaya nga yan. Sige, okay na. Pagbibigyan ko. Hearing is resumed. Mr. Chair, if the committee would like to hear first from the former president, I would indulge in that. Ano mo, bawal yan.
to reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Ano mo ba yan? You make it public here. Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo ba alam yan? Mr. Chair, if our resource person is done, hindi po tayo nathi-threaten doon. And Hindi in fact, Mr. nathi-threaten. Chair, Produce pinakinggan the na po natin. document. Mr. Chair, I have the floor. Suspension again. Because I will be charging you. Ikaw pa? Ano ka man? Sino bang niluloko mo dito? You go home and plant whatever you want to plant. Ayaw kong sabihin. Torpedo, sir. Hearing is resumed. Gaya po ng Mr. Chair, nasabi ko kanina. Mr. Chair. Mr. President, sandali Mr. lang Chair, po. ako po muna. Congressman Abante, sandali lang po. I can sense that... Let the chairman have the floor first. go ahead, go ahead. Ano, nakalimutan ko tuloy. I was about to say, Your Honors, na malalim na nga yung gabi at I think Yes. pagod na rin ang ating resource person. Palalimin pa natin, sir, para mas malalim ang baon ko itong... Siguro, Sir, manifest muna ako maikli before I Tapos proceed. na nga pagtatanong ni Congressman Manuel, itutuloy natin itong ating hearing sa susunod na scheduled hearing natin, which is on November 21st. So, yung masyado yun, sir. Bukas siguro. Mr. Chair. I cannot wait. I really cannot wait. Ay, kumakatin na yung paa ko, pati kamay ko. I cannot wait. Mr. President, gusto po namin kayo makapagpahinga. Ayaw ko rin, sir. Total, sabay naman tayo. Kung babagsak ka dyan, babagsak rin ako. Medyo Gusto matagal pa ko- po tayo bumagsak dito, Mr. President. At saka, anyway, maaga pa, sir. ito ang ano natin, siguro, unless there is a motion from any of my colleagues here and my co-chairs, Mr. if Chair. you want to continue. I object. Can I speak? Okay, Congressman Abante, you're recognized. Ako po yung nakikiusap sa ating presidente. Ayos, sir. Pag ikaw nakikiusap, surrender. Pag nire-respeto ko yung tao, sir. Wala. Mapahinga na po kayo, please. Sir, pag sinabi mo, Kasi sense ko po, nagmumura na kayo, kaya I kailangan magpahinga na kayo. respect you, I will follow what you say. Salamat po. Pag Thank you very wala much. akong respeto sa iyo, sampalin kita, gago ka. Ano po, pakisabi Okay. niyo po na i-delete. Kayo na lang magsabing i-delete. Sige po, I-delete na lang ninyo lahat ng sinabi ko maliwanag po para na... wala nang masabi ang tao. Lahat na total, baka sabihin ninyo, palusot lang. Let the investigators find out. Or, I will give you a blanket authority, sir. Mr. Chairman, I move to suspend this hearing to the... Open my See, bank account. Mr. Chair. Yes, sir. Let us wrap up first. By, Yeah, Mr. Chair, to wrap up lang, Mr. Sige, Chair. pagkatapos po nito ay tayo po'y mag-suspend. So, yes, please. Yes, Mr. make it- Chair, make it actually- very short.
Yes, actually, Mr. Chair, marami pa akong mga tanong. Tapos, ang sabi nga rin naman po kanina, pwedeng hanggang 2 a.m., 5 a.m. tayo. Bakit ba yung kamay mo Actually, Mr. nagsasayaw? Chair, ako, kaya din naman natin yan. Lalo na nung mga budget hearing, araw-araw ganun yung mode natin. Kaso lang, Mr. Chair, based sa sitwasyon po ng ating resource person, kahit na actually ay bibigyan ko rin naman siya ng panahon para makapagsalita. Gusto ko lang na ma-establish muna yung mga punto natin through our questions sa ibang mga resource person. Kasi po, hindi lang naman po ang dating Pangulo ang ating resource person. Pero parang siya nagsasayaw po yung kasi kamay yung mo. nagmamadali, Mr. Chair. At tingin po natin hindi na conducive to the point na tinithreaten po tayo, pananampal, pagmumura. Kaya tingin natin, Mr. Chair, kung ganito ang magiging conduct ng resource person natin, Tumahimik, mainam umuwi nga, ka na. Mr. Chair, din muna talaga at hindi po natin tinatanggap yung bluff niya na kaya niya magstay hanggang umaga. So I'm actually willing, Mr. Chair, if the committee would want, I can pause with my questions and I'll let the committee decide, Mr. Chair. We continue. Huwag ka namang madali. Nandito ka na lang. Meron na pong Mr. narapat Chairman, na po at meron na pong meron tayong pending motion. So, pending motion na ito pong hearing na ito, itong pandinig na ito ay temporarily ay isususpindi natin, no? At ipagpapatuloy natin to sa November 21st. Motion, sir. Congressman Dan Fernandez. yes, sir. I Mr. move to suspend this hearing. Second. Okay, there is a motion to suspend this hearing and duly seconded, and hearing no objection, the motion is approved. Maraming salamat po sa ating resource person. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hopefully ay magkita-kita po tayo ulit